Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Ika Pabio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Direktang sumagwan si Aaron pabalik ng 10-10 metro sa kalagitnaan ng hangin upang patatagin ang hugis ng kanyang katawan, habang si Zeking ay halos lumipad pabalik ng halos 100 metro upang patatagin ang kanyang hugis ng katawan. Nagkatinginan muli ang dalawa, ngunit ang isa ay nataranta at ang isa naman ay nakangiti. Si Han Sanchen ay medyo sampain. Ngayon lang siya nakipag-away kay Zeking, ngunit ang huling resulta ay isang makitid na tagumpay. Bagamat inamin niya na dahil ang kabilang partido ay si Zeking, hindi talaga siya kumilos para pumatay at subukan ang kanyang makakaya. Ngunit hindi may kakailan na kahit na gayon, ang Aaron ay tiwala na ang mga kasanayang ito ay sapat para sa karamihan ng mga nangungunang eksperto na uminom ng isang palayok. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mapigilan ni Zeking na dalhin ito pababa, at magagawa pa niya ito hanggang sa ganitong lawak. Pinaparamdam lang nito ang Aaron na hindi maisip. Hindi ba kalokohan iyon? Gaano na ba tayo katagal nagkahiwalay? Ang paglilinang ng Zeking ay parang pagupo sa isang cloud-piercing arrow, na mas mabangis kaysa sa fucking Yeshijun. At ang ngiti sa lilang bahagi, natural, hindi na kailangang sabihin pa. Medyo nakakatuwa, bahagyang binawi ni Aaron ang kanyang enerhiya, tumingin sa kabaligtaran ng pakiramdam ng lila, at bumantong hininga. Kailangan kong magpasalamat sa kapatid ko sa pagtulong sa akin. Natanggap din ni Zeking ang magic power, at si Huaying ay lumipad na sa mukha ni Aaron. Kawili-wili, tumingin si Aaron sa kanya at hindi maiwasang mapangiti. Siya rin ay masaya para sa kanya mula sa kanyang puso. Kuya Aaron, satisfied ka na ba? Sinabi ni Zeking, kung nasiyahan ka, maaari mo ba akong pasukin? Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron at hindi alam ang ibig niyang sabihin. Nakita ko si Ate Ivory na nakoma. Gusto kong subukan. Baka matulungan ko siya. Pero ang tagal mo na akong hindi nakikita. Natatakot akong mananatili pa rin sa nakaraan ang isip mo. Paano ka papayag kung hindi ko patunayan ang sarili ko? Ngumiti si Zeking. Sa pagbabalik tanaw sa panahong humaharap sa mga bangungot, nagbigay ng malaking tulong si Zeking sa kanyang sarili sa kritikal na sandali, at ang kanyang sariling katawan ay espesyal. Kaakibat ng malakas na internal power niya ngayon, bahala na, talagang nagtagumpay ang dalaga sa paggalaw ng sarili. Hindi nagsalita si Aaron, kaya tumalikod siya at lumipad patungo sa bahay na kawayan. Natural na alam ni Zeking na nangako si Aaron, at sinundan siya kaagad. Gusto talaga nilang sundan siya, ngunit nang maisip nila ang kasalukuyang sitwasyon ni Ivory, kinailangan nilang sumuko ng buong puso upang maiwasang may istorbo siya. Sapat na para kay Liu siya na bumalik sa bahay ng balat ng baka. At pagkawatak-watak pa lang ng mga taong ito, may dalawang masaganang tawanan sa langit. Oo, mukhang nagbunga ang pagsisikap ng Aaron. Malumanay nang umiti ang matandang nagwalas ng sahig. Tumanggaw si Bahwang Tianshu, hindi lang alam ng hanggal na batang ito kung paano umiiral ang ilang tao at mga bagay sa paligid niya pansamantala. Sa madaling sabi, pagdating niya, darating siya at mananatili. Hindi siya makakatagpo ng ilang hamak na tao. Hindi maipaliwanag sa mundong ito, ang sino mang lumilitaw sa paligid mo ay dapat magkaroon ng kahulugan ng kanilang pag-iral. Parang side dish ng table. This is this and that is that, but once you find a way to adjust your company, it's a gluttonous feast of a table. Anong nagmamadali? Balang araw, maiintindihan niya. Magiliw na ngumiti ang matandang Wallis, naniniwala ako na habang dumarami ang lumalabas, unti-unting mauunawaan ng taong ito na may kahulugan ang pag-iral ni Ivory. Tumanggaw si Bahwang Tianshu, lahat ay lumalapit at ang lahat ay nagsisimulang magising.
Totoo lang, inaabangan ko ito, hindi ko ba inaasahan, tumango ang matandang Wallace at lubos na sumang-ayon, kumpara sa iyo, marami akong trabaho, at natural na hindi kita hahayaan, ngunit isang bagay pa rin ang kailangan niya. Ang matanda na nagwawalis ng sahig ay biglang tumingin sa 8 mga libro sa kaparangan, oras na para dumating ang libro, oras na para tumawa, oras na para dumating ang libro, oras na para tumawa ang matanda. He's always good to know, sa ganoong bagay, bagamat hindi pa dumarating ang matako na piging, at least kumpleto na ang pampaganya na sopas bago ang pagkain. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay tumawa sila ng malakas. Sa oras na ito, sa bahay na kawayan, dumating si Aaron sa kama ni Ivory kasama si Ziking. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Tumango ang dalawa sa isa't isa. Bahagyang sumando si Aaron sa gilid para magkaroon ng sapat na espasyo. Mabilis na lumipat si Ziking sa gilid ng kama at tiningnan si Suyingxia. Sa biglaang bahagyang pag-angat sa kanyang kamay, isang puting enerhiya ang natipon sa kanyang kanang kamay. Ilang sandali pa, ang kanyang kanang kamay ay nakasabit sa ulo ni Suyingxia, at ang puting enerhiya sa kanyang kamay ay dahan-daang dumaloy mula sa kanyang palad papunta sa katawan ni Ivory. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit tahimik na naghintay. Mula sa isang tiyak na pananaw, hindi si Yingdi ang namamahala kay Yingqing. Huwag banggitin na ang lason ni Ivory ay isang sinaunang at walang katulad na kakaibang lason. Kahit na ito ay ilang iba pang mga lason, sa katunayan, ang Aaron ay walang ilalim. Kung tutusin, baguhan pa lang si Ziking. Kahit na siya ay espesyal, ang baguhan ay isang baguhan. Higit pa rito, wala siyang anumang medikal na karanasan. Ngunit pumayag si Han Sanchen na gawin ito. Una, tama ang hula ni Ziking tungkol sa ginawa nito sa kanya. Nasakop niya si Han Sanchen gamit ang kanyang kakayahan, ngunit pangalawa, ito rin ang pinakamahalagang aspeto, iyon ay, ang espesyal na banal na kapangyarihan ni Ziking. Kapag nakikitungo sa bangungot ng Night Devil, si Han Sanchen at ang iba pa ay hindi maaaring magdulot ng anumang epektibong pinsala dito, kahit nakasama ang kapangyarihan ng kaguluhan, ang ninuno ni Chi, ngunit si Ziking ang sinira ang Night Devil sa kapangyarihan ng kabanalan, kaya na lahat ay maaaring makatakas. Sa makatuwid, naniniwala si Aaron sa partikularidad ng banal na kapangyarihan at handang bigyan siya ng ilang pagkakataon na subukan sa sandaling ito. Siyempre, alam ni Aaron na ang buhay ni Ivory ay hindi mangyayari sa teorya, ngunit ayaw niyang ilagay siya sa coma. Makalipas ang kalahating oras, si Ziking, na sa una ay medyo relaxed, ay pinagpapawisan. Ang mga puting ilaw na iyon ay hindi lamang dumadaloy sa katawan ni Ivory, ngunit gumaganap din ng papel nito sa katawan ni Ivory. Halos maaninag ang buong katawan ni Ivory, at maraming puting gas ang umaaligid sa kanya. Poof! Doon, biglang samubo ng dugo si Ziking, at ang buong tao ay napaatras ng isang hakbang. Mabilis na bumangon si Aaron, tinulungan si Ziking na maupo sa upuang kawayan, tumingin sa kanya ng may pag-aalala at sinabing, okay ka lang ba? Umiling si Ziking at itinuro si Ivory sa kama, I'm fine. I'm overworked. Look at Sister Ivory. Tumango si Aaron at nagmadaling pumunta sa kama sa ilang hakbang, ngunit sa kanyang pagkabigo, si Ivory, na nakahiga sa kama sa oras na ito, ay walang pagbabago maliban na ang kanyang mukha ay mas maganda kaysa dati, at walang bakas ng paggising, pataas. Nang makitang lubhang nawala ang Aaron, tumayo si Ziking na natatakpan ng sakit ang kanyang dibdib at sinabing, paumanhin, kapatid Aaron, sinubukan ko ang aking makakaya. Pilit na ngumiti si Aaron, ano ang ikinalulungkot mo? Ikinalulungkot kong ginawa kitang ganito para makatulong sa pagsalubong sa tag-araw. Bumalik ka at magpahinga ka muna. Ihahatid na kita. Aaron Rude. Nang makita si Aaron na nakangiti sa kanyang sarili, naunawaan ni Ziking na siya ay purong kumikilos para sa kanyang sarili, ngunit hindi niya natulungan si Ivory. Kinailangan niyang tumango nang walang magawa. Sa tulong ng Aaron, hakbang-hakbang siyang lumabas sa bahay na kawayan. Umalis na ang lahat, at tulungan lang siya ni Aaron hanggang sa kahoy na bahay. Pareho silang walang imak. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay kinagat ni Ziking ang kanyang mga ngipin, tumingin kay Aaron, naglakas loob at sinabing, Kuya Aaron, maaari ba akong magtanong sa iyo? Oo, Aaron na kalsada, mula pa sa iyo.
Namula si Ziking nang maalala niyang ginamo ni Han Sanchen ang kanyang sarili noong huling pagkakataon. After you treat me last time, I found my body very strange, kakaiba. Bahagyang sumimangot si Aaron. Nang gamutin niya si Ziking, nakita ni Aaron ang isang maliit na kahirapan sa kanyang katawan, at ito ang taong gumagawa ng lilang pag-ibig na halos imposible na magsanay at maging kakaraniwan. Simple lang, ito ay selyadong mag-isa, at si Ziking ay maaaring magsanay ng normal. Ngayon ay sinabi ni Ziking na kakaiba ang kanyang katawan. Sinira na naman ba ng lalaking iyon ang selyo niya? Hindi ko masasabi kung ano ang kakaiba, ngunit ito ay napakakakaiba, na parang, biglang, nang ilarawan na sana ito ni Ziking, isang biglaang mahinang pagsabog ang biglang tumama mula sa likuran. Kahit na ang Aaron ay sumasalamin sa oras, ang sobrang sumasabog na gas ay direktang pinabuga pa rin sila. Sa pagbabalik tanaw, halos sabay silang natulala. Nagkaroon ng malaking puting liwanag na pagsabog sa buong bahay na kawayan. Storytelling channel sa YouTube. Daan-daang metro sa likuran niya, isang malaking puno na kasing lakas ng yakap ng isang lalaki ang tila biglang naputol ng bewang ng kung sino at sunod-sunod na nahulog. Ang damo sa ilalim ng mga paa ni Aaron ay ganap ding nakayuko sa katahimikan, at mahirap itong itama ng ilang sandali. Maging ang energy barrier na dali-daling itinaas ni Aaron nang maramdaman niyang ang maling oras sa likuran niya ay ganap na naputol sa oras na ito, na nagiging walang laman at nagwawala kasama ng hangin. Ang mga ito ay sapat na upang ipaliwanag ang lakas ng airwave na nabuo sa pagitan ng mga magaan na pagsabog. Kasing lakas ng Aaron, natulala siya sa oras na ito. Kung tutusin, sa sobrang tagal, kakaunti lang ang direktang makakasira sa kanyang depensa. Bukod dito, ito pa rin ang paraan para masira ang kanyang depensa sa pamamagitan ng negatibong pag-atake sa kanya. Ano ito? Bulong ni Aaron. Sa sumunod na segundo, bigla siyang bumangon mula sa lupa at patakbong tumakbo patungo sa bahay na kawayan. Bigla niyang naalala na ang lugar kung saan nangyari ang pagsabog ay ang kanyang sariling tahanan, at si Ivory ay nasa loob pa rin. Sa loob lamang ng ilang segundo, sumugod si Aaron sa pintuan ng bahay na kawayan. Laking gulat niya, bagamat nagkaroon ng napakalaking pagsabog ang bahay na kawayan at medyo mapanira ang napakalakas na alon ng hangin, tila walang nangyari sa bahay. Hindi lamang walang nawasak sa pagsabog, maging ang ilan sa mga kasangkapan sa nakaraang bahay ay eksaktong kapareho ng mga ito sa kasalukuyan. Nakakaloka talaga ito. Kakaiba, mas nababahala ang Aaron tungkol sa kaligtasan ni Ivory. Halos huminto siya saglit at sumugod sa inner room. Muli namang nagpasalamat si Exitian na si Ivory ay nakahiga pa rin sa kama tulad ng dati. Hindi lamang siya hindi nakaranas ng anumang pinsala, ngunit siya ay nanatiling pareho sa mga dekorasyon sa labas. Paano naman ang magaan na pagsabog ngayon lang? Sumimangot si Aaron at hindi niya maintindihan ang misteryo, ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, agad niya itong ikinonekta sa banal na kapangyarihan ni Ziking sa katawan ni Ivory. Dahil ba hindi kayang tunawin ng katawan ni Ivory ang mga espesyal na puwersang iyon? Tila makatwirang isipin, ngunit ito rin ay labis na nanlulumaw sa Aaron, dahil nangangahulugan ito na ang lahat ng nakaraang pagsisikap ni Ziking ay nauwi sa wala. Ngunit sa parehong oras ng si Han Sang-ki ay sobrang nanlumo, isang malungkot na sigaw ang muling gumising kay Han Sang-ki. Nagulat siya dahil sobrang sakit ng tunog. Halatang-halata na ang may-ari ng boses niya ay nakararanas ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang mas mahirap ay narinig ni Han Sang-ki ang tunog, na kulay ube. Nang walang oras para mag-isip pa, sumugod si Aaron sa labas ng bahay at sa malayong damuhan. Hindi nakasabay si Ziking at nasa pwesto pa rin. Ngunit sa oras na ito, hindi siya nakaupo at nakahiga tulad ng mga oras na iyon, ngunit gamulong-gulong sa damuhan sa sobrang sakit. Ang magaan na pagsabog na iyon, kahit na ang alon ng hangin ay talagang sapat na malakas, maaaring tiyakin ng Aaron na sinira ng hanging alon ang kanyang hadlang sa depensa, ngunit ang hadlang sa depensa ay ganap na natunaw ng maraming epekto ng alon ng hangin bago masira. Sa makatuwid, sa ilalim ng lakas na ito, si Ziking ay hindi makakakuha ng anumang malaking pinsala. Higit pa rito, hindi lang ito ang budget ng Aaron, ngunit higit sa lahat, naranasan ng Aaron ang pag-atake ng lakas ng hangin kasama si Ziking, kaya tiyak na sigurado siya na ang lakas ng hangin na nabuo ng mahinang pagsabog ay malamang na hindi magdulot ng malaking pinsala sa sinuman. Gayunpaman, napakalinaw din ni Han Sanchen tungkol sa pag-uugali ni Ziking.
Siya ay isang tipikal na maliit na Jasper type na babae. Siya ay banayad at magalang. Nang walang matinding sakit, hindi siya makasigaw ng malakas anuman ang kagandahang asal sa kanyang puso, lalo pat gumulong-gulong na parang lalaki ngayon, siya ay ngayon, maaari lamang ipaliwanag ang isang bagay. Iyon ay, siya ay dapat na lubhang masakit at malungkot sa oras na ito ay talagang kakaiba, ito ay masama, yung bamboo house ang sumabog, ayos si Ivory. Ngunit na aksidente si Ziking, na lubos na nalilito sa mga tao, si Aaron ay lumipat sa kanyang paanan, bagamat kakaiba siya, nagmamadali siyang pumunta sa Ziking sa oras na ito, gayunpaman, kara-rating lang sa gilid ni Ziking, nang makita niya kung ano ang hitsura ngayon ni Ziking, matindi ang paghinto ng mga hakbang ni Aaron, sa oras na ito, sa isang magandang mukha, hindi lamang siya nakasimangot, ngunit nagpakita din ng isang ekspresyon ng labis na pagkamangha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!